But you remember Yana, yung may bayo na small brain who rides big bikes. Small girl who rides big bikes. Kahapon ay ibinahagi at nalaman natin ang kwento nitong si Yana. Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me, bakit nga ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. The legendary You Tell Me certified Kamote Queen motovlogger. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Because... Nagmotistik ko nila. And boy, oh boy, what a classic. A classic example ng kasabihang hindi mo na nga dapat ginawa, ipinagmamalaki mo pa. May side mirror pa ako, wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Sa ikalawang bahagi ng videong ito ay ating aalamin na what leads to this point na oo, may vlog nga sila tungkol sa kanilang trail. Pero sino-sino nga ba ang kanyang mga kasama sa vlog at tila ba ang pakiramdam ng babaeng ito sa likod ng kaliwat ka ng pambabatikos mataas pa rin ang tingin ng babaeng ito sa kanyang sarili at ayaw magpakumbaba at humingi ng pasensya. Dito lang ang lahat sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. You see, ang rides nila palang ito ay isang public announcement sa mga taong gustong sumali sa kanilang ride. Sa post ni Rendon Labrador, you probably know the guy buddy, the legendary motivational speaker. Hindi pa pwede na may problema, kinontrol ka ng problema mo, kinontrol ka ng situation mo sa buhay. Hindi nyo pwedeng ma-fake yung buhay nyo, guys. Magising kayo sa katotohanan. Haba pa ng buhay mo, go-beef up ka na agad. Anong klase kang tao? More or less 1 week bago ang insidente ay ipinost niya ang larawang ito. Motivated All-Stars Motocamp na sa invitation poster ay kabilang ang ilang mga prominente at sikat na mga tao. Andyan siyempre si Rendon, Red Sweet Potato, Jawo Motovlog at ayun, kitang-kita natin itong si Yana. Pero hep sa bandang gitna ng litrato ay loud and proud na kasama ang isang prominenteng tao na may pangalang JV Ejercito na sa mabilis na Google search ay sinasabing isa siyang Filipino businessman at senador mula 2022 hanggang ngayong 2025. Ayun naman pala buddy. Kaya pala sa comment section ay sinabi pa ni Rendon na gear up for an unforgettable adventure. Yup, unforgettable indeed. Join us this April 26, 2025 for the Motivated All-Stars Motocamping 2025. Whether you're riding in 2 wheels or 4, you're welcome to join the fun, camp out, and be part of a meaningful advocacy. It's not just a ride, it's a movement. Ang gandang movement naman yan Rendon na yung magtanggal ng side mirror habang nagra-ride tapos sa gitna ng kalsada. Hindi tuloy maalis sa isipan ng mga netizen na nakapansin na tila ba yung mga taong nadidikit sa pangalan ni Rendon ay biglang napapahamak. Napansin ko lang, basta nadidikit kay Rendon Labrador, napapahamak. Latest example, si Yana. Anyway, nang pumutok ang issue na ito tungkol kay Yana ay mabilis na nagpulasan yung kanyang mga kasamahan at kanya-kanya silang takbo papalayo sa kanyang pangalan. Yung tipong ayaw na nilang madiki sa ginawang issue ni Kamote Queen. And I quote,
Sa mga taong hindi kayang magpakita ng respeto sa kapwa, pakiusap, huwag na kayong lumabas muna ng bahay. Baliwala ang ganda mo kung pangit naman ang ugali mo. Big words coming from Rendon. Pero real talk lang bro, ang pinakakawawa sa issue, alam mo ba? Yung kawawa talaga ay si Diwata kasi pangit pa ang ugali. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Mapunta naman tayo dito kay Senator JV Ejercito. Sa kanyang official Facebook page ay naglabas din siya ng saloobin tungkol sa issue. And I quote, "Pilit akong dinadamay sa isang road rage video na kumakalat involving Yana. Linawin ko lang po, hindi kami magkasama sa ride mismo ni Yana. Nagtagpo lamang sa Cotto Mines dahil sa event na motocamping. Hindi nga kami nakapag-usap masyado maliban sa picture taking na nung kinaumagahan. Sabi nga niya, nice meeting you again po sa comment. Ayun naman pala buddy, nagkita na pala sila before. I wonder kung saan at ano ang dahilan. Pero well, tungkol sigurado ito sa motor dahil si Senator JV ay tila mahilig sa rides at ganoon din. Itong si Yana mahilig din magmotor at mag-rides. Tuloy natin, in fairness sa kanya, di naman niya alam na nandoon ako sa event. Ang advice ko lang kung pupwedeng let go na ang init ng ulo o palampasin na dapat para maiwasan ang away sa kalsada. Wala itong mabuting maidudulot. Bilang matagal ng rider, natuto na akong magpasensya sa kalye. Kilala din ako ng mga rider na hindi abusado. Wala akong motor na may wangwang o blinker. Pantay-pantay dapat sa lansangan. Habaan natin ang pasensya habang nagdadrive o nagmomotor. Advice ko kay Yana, hindi rin makakabawas sa iyong pagkatao ang paghingi ng pasensya, dispensa at pakikipag-usap. Nagkainitan man, mas masarap pa sa pakiramdam. Believe me, ganoon din na naglabas ng statement ang mismong Vice Mayor ng Zambales at sinabing kailangang imbestigahan ito. Kita na kahit yung mga kakilala at mga taong personal niyang nakakasama ay hindi rin kinukonsinte ang ginawa nitong si Yana, which is a good thing this 2025 dahil sa pagpupush nila ng sobra-sobra tungkol sa equality. Tumalino na ang mga Pilipino na hindi porket babae kukonsintihin na. Kung mali, mali ka talaga. May mga kumakalat din na mga resolusyon na mapepersona non grata itong si Yana dahil sa Zambales ito nangyari. Pero let's keep it real buddy, hindi ko alam kung para saan talaga itong persona non grata na ito. Maganda lang pakinggan pero alam naman natin na kung totoo man o hindi ang resolusyong ito ay wala naman talaga itong kwenta tulad ni Pura Luca Vega na sa likod ng mga kabi-kabilang kaso at pagpepersona non grata sa kanya ay ayun, patuloy pa rin na nagpapamalas siya ng kanyang art. Anyway, mabalik tayo sa profile nitong si Yana sa kanyang page at sa likod ng kaliwat kanang pambabati ko sa kanya ay nagpost siya ng litrato na tila ba nasa airport siya at aalis ng bansa. Matapos noon ay muli siyang nagpost ng panibagong litrato and I quote, "Wandering the streets." Hindi nga lang natin alam kung saang bansa talaga ito pero malalaman natin yan in a bit dahil after few hours ay ito nagpost siyang muli at sinabing, "Yana is in Hong Kong." Ayun naman pala buddy para siguro makapagpalamig at makapag-isip-isip. Pero ang mga internet Pinoy ninjas ay mabilis na nalaman na ang litrato pa lang ito ay noon pang 2024 at nirepost lamang upang palabasin sa kanyang mga basher na marami siyang pera panglabas-pasok ng bansa. Ganoon din na may nakapitik sa kanyang netizen na siya umano ay nasa Zambales pa rin at hindi umaalis ng Pilipinas. And I quote,
Spotted, akala ko ba nasa ibang bansa ka na Yana? At hindi pa tayo matatapos dyan buddy dahil mahilig din na mag-clap back at sumagot sa mga komento. Itong si Yana, the legendary kamote vlogger na natunugan din ni Kiko Matos. Oh God, that's why you're bald. Grow your hair, then speak to me again. Ayoko sumabog. Hindi porket kalbo kami. Kailangan namin magpatubo muna ng buhok para kausapin ka. Grabe naman yung ugali na yan. Kung makapanghusga ka sa mga kalbo, pinipersonal mo naman kami. Alam mo Yana, hindi totoo ang kasabihan na ang kalbo, masamang tao. Madalas ang masama. Mga babae sila na maliit, na naka-big bike. Tapos pag sinita mo sila, dahil wala silang side mirror at ikaw meron, sila pagalit, tapos mumura-murahin ka pa. Yan ang masamang tao. At ito pa buddy, ang ilan niyang mga sambit. Si Kuya mabait, for real, ako yung inabala. Wag mo nga akong i-follow, nakakapikon, utak mo. Ito buddy comment naman kung saan sinabihan siyang walang side mirror. Sabi niya, syempre, enduro to. Buo ka ba? Mas madali makyu kesa mambangga. Antanga. Mag-signal ka kasi, tricycle ka ba? Bakit? Liko, bago lingon, balik ka nga ng grade 2, Jeffrey. No, stupid mo mag-isip, maghihintay ako sa likod, edi na heat stroke ako? Be fucking real. Kung mapapansin mo buddy ay panay mura at pinahirapan ako ng husto nitong si Yana sa pag-e-edit ko ng videong ito dahil sobrang dami ng mga dapat i-mute dahil palamura kasi, panay mura at ad hominem ang gamit na sandata ni Yana para sa kanyang mga basher, and that says a lot buddy about someone's personality. Marami pa yan, marami pa, hindi ko lang nasama dito sa video. And so, hindi ko alam kung hanggang saan matatapos ang issue na ito, pero please, for the love of God, ay wag na wag kaya na humingi ng advice dito kay Rendon. Every level ng buhay mo, kailangan mong may masacrifice ka. Pwedeng pamilya mo, pwedeng oras mo, pwedeng lahat. Basta may certain level ng sacrifice bro eh. Kung hindi ka willing gawin yon, hindi mo mararating yung gusto mo. Masisira lang ang buhay mo. Maybe sa magulang mo kung meron ka man o sa professional, kasi ang asal na ganito buddy, lalo na't influencer ka pa man din, ay this 2025 ay hindi ka tanggap-tanggap. Yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo. At muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang suporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.